Dahil sa kahirapan ng aming pamumuhay at 6 pa kaming magkakapatid, pinili ko na lamang ang huminto ng pag-aaral nang makatapos ako ng high school. Hindi ko yan gusto pero wala akong naging choice para kahit papaano makatapos din ng kahit high school ang aking mga kapatid at bahala na ang susunod sakaling lahat kami ay tapos na ng high school. Dahil sa aking pinili na wala na naman talagang tsansa na makapag-college ako, si mama ang nagkaroon ng tsansa para makapagtrabaho. At ako ang siyang naiiwan sa aking mga nakababatang kapatid, nag-aasikaso at nagiging taong bahay. At dahil tulad ni Papa, si Mama ay meron na ring edad, kasambahay ang naging trabaho ni Mama na stay in sa kanyang amo. Pero nang dahil naman doon, naging madalas ang hindi nila pagkakasundo ni Mama at Papa at pagka-uwi noon sa kanilang pag-aaway at hindi pag-uwi ni Mama sa bahay pag kanyang day off na lalong ikinagagalit ni Papa. At kapag ganoon, para hindi ikatakot ang aking mga kapatid, gumagawa ako ng paraan para lang pakalmahin si Papa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Panganay ako sa aming 6 na magkakapatid na isa. Sa aking ipinagtataka kung bakit sa kabila ng kahirapan namin sa buhay, kaming magkakapatid umabot ng 6. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rica, 27 years old at isang single mom na mula sa isang hindi patas at makatarungang dahilan. Sabihin na lamang natin na gusto ko pero hindi ko inakalang bibiglayin ako ng pagkakataon dahil para sa akin isang malaking kahihiyan sa akin at sa aming pamilya. Simula nang magkaisip ako dito sa mundong ibabaw, si Papa lamang sa aking 2 magulang ang siyang may hanap buhay para kami ay mabuhay. Hindi naman ganun kabigat ang aming bawat pag-usad nung ako'y nag-iisa na kahit nagrerenta lamang kami ng matutuluyan. Kumbaga sapat pa sa aming 3, ako, si Papa at Mama ang pera na pumapasok sa aming pamilya. Isang construction worker si Papa at sa carpentry siya nabibilang. Yun nga lang, karpentero kung tawagin si Papa. At kilala ng karamihan pagdating sa kanyang maayos at masinop na trabaho pero wala kaming sariling tahanan. Noong magkaroon ako ng 2 pang kapatid at nagrenta pa kami ng bahay, ramdam ko na dahan-dahan nang nagbabago ang aming pamumuhay. Bukod sa nagiging madalas nang mawala ng laman ng aming bigkasan, madalas ko na ring marinig na galit na ang may kanya ng bahay na aming inuupahan. Maganda at medyo sakto para sa aming noon ay 5 pang miyembro ng aming pamilya ang bahay na aming nirerentahan. At dahil hindi naman madalas delay kung magbayad ang aking mga magulang, saktong halata lamang sa boses na erita na ang may kanya ng bahay. Lalo na kapag halos magpang-abot na ang nakaraan at kasalukuyan. Kung hindi ako nagkakamali, grade 3, elementary ay medyo marami na akong naiintindihan pagdating sa sitwasyon namin sa buhay. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, medyo pinalad ako sa talino ng isilang. Yun nga lang, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya nga't tulad ng ibang ina, isa akong single mother. At hindi pwedeng malaman ng kahit na sino kung sino ang ama ng aking anak. Noong nag-aaral ako ng elementary, sa simula pa lang, hindi ko na naranasan ang maging yayamanin dahil sa baon. Sa umpisa pa lang kasi, pagkain at hindi pera na tulad ng ilan sa aking kaklase ang aking baon. At sanay din ako sa uniform na bigay ng kapitbahay, kamag-anak. Pinaglumaan madalit sabi. At magkabago man, madalas sapatos na mabibili lamang sa bangketa.
Medyo naging mabilis ang pagmanufacture ng aking mga magulang para madagdagan pa ang bilang ng aking kapatid. At ayun ay tila naging easy go lucky noong mabahagihan ng kaperasong lupa si Papa. Nakabuo ng bahay si Papa pero kumpara sa bahay na taon naming nirentahan, sa itsura at quality walang wala ang bago na luma naming bahay kung saan nabuo ang tatlo ko pang kapatid. Paano ba naman? Kahit masasabi naming sarili ang lupa, pero ang materyales na ginamit para mabuo ang aming tahanan, pwede mo ding makita sa junk shop. Kaya ayun, pag naulan kanya-kanya kami ng diskarte para makatulog, lalo na pag gabi. Dahil double deck nagawa sa kuko lumber ang aming higaan, alam ko na ang tatlo sa mga gabing nagambala ang aking mahimbing natulog ginawa ang proseso para sumibol pa ang tatlo kong kapatid na simula ng tuluyang pangangamote ng aming pamumuhay. Iyon ay noong kasalukuyang nag-aaral ako ng high school at elementary ang ilan sa aking nakababatang kapatid. Bagamat sa pagkakaroon namin ng sariling tahanan at sa pagkakaroon ko ng 5 pang kapatid, ay para bang naging mahirap pa kami sa daga na laging problema kung paano makakaraos sa maghapon. Pagdating sa school, bilang isang high school student, hindi ako apektado noon. Muli, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, may itsurang babae ang inyong bida. Kaya lapitin ako ng manliligaw. Tulad lamang din ng ibang kababaihan, mahilig din ako sa gwapo, na dahilan kung bakit bago pa ako nakatapos ng high school, butas na ang sisidla ng bunga ng inyong bida. Isa lamang naman din ako sa mga babae na biktima ng salitang, gusto kang makilala ni mama at papa, doon ka na raw magtanghalian. Pero nang aking paunlakan ang walang hiya kong BF, maliban sa aso't pusa nilang alaga na magkasundo, sa sinasabing bahay, liban sa aming dalawa, walang ibang tao. At para sa tanghalian ay iba pala ang aming pagsasaluhan. Alam ko na hindi lang ako ang nadali ng ganoong diskarte at dahil mahal ko naman ang taong nakiisip ng paraan at nandun na, ano pa nga ba? Hindi naman na naulit pa ang aking pagkakamaling pagsama kay BF sa kanilang bahay. Bagamat isa ang itsura ng lalaki, ang dahilan para ako'y ma-in love mabilis din namang masira ang aking tiwala. At kahit nagawa kong isuko ang aking bataan, hindi ibig sabihin noon papahintulutan ko na maulit pa iyon. Maybe, kung ang unang pagkakataon aming napag-usapan. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 3 buwan pa ang itinagal ng aming relasyon bago kami tuluyang nauwi sa break-up. Dahil simula nang may mangyari sa amin at sariling plano lamang ni BF ang aming relasyon, ay tila naging isang kape na dahan-dahan sa paglalamig. Noong makatapos ako ng high school, hindi na ako nag-aral ng college. Hindi na rin ako nagtanong kina mama at papa dahil alam ko naman na wala akong ibang choice kundi ang huminto ng pag-aaral. Sa bagay na iyon, kung ako may mag-aaral ng college, lalong mangangamote ang aming pamilya. High school nga at public na paaralan pa pahirapan, sa college pa kaya. Sa pagkakataong iyon, si mama ang nagkaroon ng break para naman magtrabaho. Yun nga lang dahil may edad na at wala rin namang sapat na pinag-aralan at mukha namang mapagkakatiwalaan sa itsura kasi kay mama kung nagmana. Ayun, nakuha si mama bilang kasambahay. Stay in nga lang. Noong una, kita ko ang tuwa sa itsura ni papa na kahit papaano hindi na siya nag-iisa sa paghahanap buhay at tinanggap niya ng maluwag sa dibdib ang pagiging stay-in ni mama bilang kasambahay. Pero habang tumatagal, ang maliliit na puna nagiging hindi pagkakasundo, pagtatalo at nauuwi na sa pag-aaway. Hanggang sa paglalim noon, si mama may pagkakataong kapag day off, hindi na nauwi sa bahay. Noong una, mauupo lang si papa sa harap ng mesa at tatapatan lamang niya ng alak, ayos na.
Tahimik na matutulog, hindi sanay. Problema na idinaan sa pag-inom ng alak, pero yon ay sa una lamang. Nang tumagal, kapag nagtatalo si mama at papa at hindi umuwi si mama pagtapos ng inom ni papa, maoy ang kasunod. Bukod sa nakakabulaho ng kapitbahay, ikinatatakot ng aking mga kapatid. Bilang panganay, napipilitan akong maging matapang, matatag at matalino sa pakikipag-usap sa isang tao na kargado ng alak. Sa aming baryo, marami nang nadisgrasya ng dahil sa alak, pero hindi ko na inisip yun. Simula kasi nang magtrabaho si mama at sa araw-araw na nagiging tiga pag-alaga ako ng mga kapatid, tumatak sa aking isipan na responsibilidad ko sila. Sinubok ng panahon at pagkakataon ng aming pamilya na tipong dahil sa pagkakaroon ni mama ng trabaho, kapalit noon ang pagkakasira ng aking mga magulang. Sa aking hindi pagtuloy ng college, inakala ko masisira ng tuluyan ang aming pamilya na maging ako halos bawiin ang sariling buhay dahil sa isang pagkakamali. Siguro talagang pag hindi sa pagkawasak ng katadhana ang isang pamilya na sinimulan ng tama, kailanman kahit anong problema o pagsubok ang dumating ay hindi maliligwak sa kung anumang milagro ang nangyari. Hindi na putol ang pisi na nag-uugnay sa aking mga magulang. Kapalit noon, naging matatag pa ang kanilang relasyon at ako na dinaanan rin ng pagsubok, inunawa at kanilang inintindi. Noong makatapos ng high school ang aking mga kapatid, naghanap ako ng trabaho at hindi na ako nag-college. Sinuwerteng makapagtayo ng negosyo at makatulong sa aking mga kapatid na nagsipag-aral ng college. Nakapagpaayos ng aming gula-gulanit na tahanan, bagamat kumikita, ay sinabi ko kay Papa na dahan-dahan, kalakalahati lamang ang pagpapaganda, pasasaan ba't matatapos din. Sa kung paano naman ako naging isang single mother. Noong mga panahong dinadamdam pa ni Papa ang pag-aaway nila ni Mama, ako ang natutong umubos nang naiiwan niyang inumin na ilang buwan ko ring naging gawain. Hanggang sa may isang pangyayari na nakulangan ako sa aking nainom, 10 oras ng gabi ay lumabas ako para bumili. Kaya lang, hindi ko alam na sa aking paglalakad, masisipa ako ng pulang kamayo na hindi naubos ni Papa na aking tinapos. Nagising ako na merong kasamang homeless man sa isang waiting shed malapit sa establishmento na sana'y aking bibila ng maiinom. Aminin ko man o hindi, ramdam ko na merong mali sa aking sarili ng matauhan. At yon, pagkaraan ng 2 buwan, meron ng patunay. Nahirapan akong tanggapin noong una at halos mawala ako sa aking sarili, pero buti na lang at meron akong ama't ina at mga kapatid na umintindi sa aking pinagdadaanan.